July 24, 2024 ngayon guys. Ngayong araw na to ay talagang sobrang lakas ng ng bagyo. Dito sa Metro Manila ay dineclared na state of calamity dahil sobrang ang dami-daming baha na nangyari sa mga iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Ngayon guys, katatapos ko lang maligo. Syempre kahit na bagyo o umuulan, kailangan pa rin natin maligo. Kailangan pa rin natin linisan yung sarili natin, yung katawan natin para naman maging fresh ang utak natin. Lalo na ngayong bagyo, masyadong nakaka-stress ang mga pangyayari. Pero dito naman sa lugar namin, dito sa tinitirahan namin, hindi naman kami binaha. Pero nandito ako ngayon sa taas ng bahay namin. Itong lugar na dito ako nabibidyo ngayon ay maliit, sobrang liit lang nito guys, na room. Ako lang yung gumawa kasi nga gusto ko kapag nag-vlog ako, nandito lahat ang gamit ko, nandito lahat, para isa na lang yung isa ang pupuntahan ko pag kailangan ko ng yung mga kailangan ko sa pagbablog, ganyan. Pero dito sa namin, sa taas ng bahay namin, sobrang dami na ring tulo. Dito sa kwarto namin, sobrang talagang marami ng tulo. Marami na ring mga nakasaho doon, pati sa kwarto ni Unel. Foam namin, yung Uratex na binili namin noon, sobrang nabasa siya sa sobrang tulo. Hindi ko naman kasi masyadong madikitan hindi ko kaagad nadikitan ng bulkasil dahil walang aakyat doon sa bubong, masyadong matarik. Tapos naka-insulation, pero pagkatapos ng bagyo, talagang kailangan ko talagang tanggalin yung mga insulation. Teka nga pala, mag-aayos na muna pala ako. Kailangan ko talagang tanggalin yung insulation. Pagkatapos ko talaga maligo, hindi talaga nawawala sa akin yung pencil para sa kilay ko kasi guys, ang kilay ko sabog, hindi maintindihan, kaya ilalagyan ko siya, konti lang naman, konting guhit lang para magkaroon lang ng linya, kasi kung hindi, parang pangit naman tingnan. Ewan ko ba, kayo ba, nag-aayos ba kayo kahit wala kayong pupuntahan? Nag-aayos din ba kayo sa sarili niyo? Diba kahit naman wala tayong pupuntahan, ayan, konti lang, di naman masyadong makapal. Tapos magpupulbos lang ako. Masyadong malalim yung mata ko kasi lalo na ngayon hindi ako makatulog pag ganito na may bagyo, may mga hindi talaga ako makatulog kasi syempre alam nyo na kailangan nakaabang. Alam nyo ang ganda ng pulbo nito, masyadong makapal na yata. Ayan Enchanteur, ang ganda nito, napakapino ng tsaka sobrang bango kahit hindi ka na ng kulon. Teka sandali, sobrang kapal na, lang ako, purahin natin ng konti. Ay naku, Diyos ko, Panginoon ko, kasi nga dito masyadong maliit, kasya lang ng isang tao, kaya ganito nagkakabangga-banggaan yung kamay ko. Kasi nga gusto ko pag nag-vlog ako, may sarili akong pwesto, hindi yung kalat-kalat ang mga gamit ko. Mabuti nga ngayon, hindi na masyado malakas ang ulan, pero pabugso-bugso pa din.
Pabugso-bugso pa din ang ulan. Tapos, naglalagay lang ako ng ano, parang lip liner lang naman to. Konti lang. Natural lang naman sa isang babae na ano, diba? Pagkatapos maligo, nag-aayos talaga. Tapos, yun ang hindi talaga nawawala pagkatapos ko maligo. Tapos gumagamit ako ng highlighter ng Vice. Konti lang kasi ang ano ko, parang binubuhay ko lang yung mata ko. Kasi pag hindi ko ginamitan ng highlighter, konti lang naman, ayan, konti lang. Kasi pag hindi ko ginamitan ng highlighter ang mata ko, parang laging antok. Parang antok siya. Tas ang lalalim pa ng mata ko. Pero pag nilagyan ng highlighter kasi, parang nabubuhay. Yung parang nag-glowing lang. Nag-glow-glow. Ayan, ganyan lang siya. Lagyan ko lang ng ano. Hindi naman ako nagle-liquid. Ganyan lang. Clinic-clip ko lang siya. Ganyan lang. Kung minsan naman, naglalagay lang ako dito ng konting pula sa ano, sa pisngi. Konti lang. Buho ko talaga kasi kulot eh. Kulot. Ayun, papakita ko sa inyo yung ano, kung saan ako naroroon. Kung saan ako naroroon ngayon. Ayan, nakikita nyo ba? Ito guys, ano, dati kong ginagamit pag nagme-makeup ako noon, 2018, 2019, yan. Yan ang mga panahon na talagang sobrang active ako mag-makeup. Ito ang ano, kinukortina ko dito sa ano ko, sa background ko. Kasi nagustuhan ko ito eh. Simple lang, ang cute. Tapos dito naman sa ano, ayan o, pansinin nyo, yung pinaka-kesame ano, napakalapit lang, hindi ako pwedeng tumayo kasi maano yung ulo ko. Tapos ayan o. Ito, meron din akong ring light. Tapos, ayan, maliit lang yung salamin ko. Tapos dito na rin ako nag-i-edit. Ano to guys, itong ano na to, plywood. Tapos nilagyan ko lang siya ng ano, ng 3D na wallpaper. Ayan, para maganda at saka malinis tingnan. Tapos kaya lang pag ano dito, sobrang init, yung napakainit ng panahon, ay nako, sobrang mainit din kasi talagang kinulog ko siya para hindi masyadong maingay kasi nga tabi lang kami ng basketball court, yung dribble ng bola. Siguro sa mga vlog ko pag nandito ko sa room, maririnig ninyo yung mga sigawan, yung mga dribble ng bola, pero hindi naman masyadong sobrang as in na parang kala mo nandito na sa ano ko, sa katabi ko, hindi na ganun. Tapos dito may electric fan din ako, ayan o. Tapos upuan lang, meron ako dito. Yun, ito ano to, puro plywood. Kasi may mga extra pa kami na ano na plywood. Tapos yun nga, nilagyan ko siya ng 3D na wallpaper. Ayan o. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan, napakaliit lang.
Bali, ano to, pangalawang gawa na namin ito. Yung unang, LS room ko, kasi yung LS room, yun, talagang, rin, todo rin ako sa pagla-live noon. Yun, ginawa na ko ng mister ko. Tapos, ito naman ngayon, ako lang talaga ang gumawa. DIY lang talaga, para siyang box jar. Kaya lang, syempre, malaki naman ito. Medyo, mas malaki ito kaysa sa box. Kaya nga, sabi ko, pag nagsawa na ako dito sa room na to, gagawin ko na lang siyang storage, yung mga hindi kailangan ng mga gamit, para may lalagyanan kami ng ng mga gamit na hindi na kailangan. Diba, pwede rin yun, guys. Ayun, guys, punta tayo sa kwarto namin. Ayan, may timba. Kasi dito sa insulation, ayan, may mga tumutulog. Ay, may timba. Grabe. Tapos yung foam namin, inano ko muna, itinayo. Masa. Grabe, tuloy-tuloy pa rin. Tapos dito sa bintana, mabuti na lang, nilagyan ko siya ng plastic. Pero to, plastic na makapal to, pagturita siya, kasi hindi ko pwedeng saraduhan ng yung bintana namin, kasi hindi ko na madidiligan yung mga halaman ko. Hindi ko mahawakan. Pero lumalawa naman to sa hangin kasi makapal ito. Tapos ayan, kita pa sa labas. Inanaw ko lang ng kortina. Tapos meron din siyang Venetian. Kaya lang nilagay ko na itiniklop ko kasi para maliwanag. Ngayon na 5 o'clock na. Grabe. Ay, nanimunin ko nakatago sa cabinet. Puntahan naman natin yung ayan yung maliit namin terrace. Ayun, basa sa ulan, kumot. Mabuti na lang dito, nagkabit ako ng mga tolda, kaya walang problema, hindi naman nababasa yung sahig. Ayan, nilabas ko ni Onel yung niya, foam. Dito sa kwarto naman niya. Ayan, puro tulog din. Tulog. Wala, grabe ganyan ang sitwasyon. Dito, may balde rin. Okay lang, basta gulo na ng buhok ko. Ayan, baba na tayo. Okay lang na di bali nang may tulo yung bahay, wag lang baha, kasi kawawa. Lalong mas mahirap ang kapag may baha. Tulad ngayon yung sa mga malalapit na mga sityos o barangay, may mga baha ngayon. Mahirap kasi nasa sila, mga evacuation center sa mga school. Yan, ngayon magkakape muna tayo. Gusto ko magkape. Si Onel, pakita ko sa inyo si Onel. Wait lang. Gusto ko talagang, ayan si Onel, maghahikaan. Nagaano kasi siya nakaduyan lang dito. Sarado rin ang tindahan niya. Walang wala, hindi siya makapagtinda. Dito kasi sa tindahan namin, maliit namin tindahan, may duyan. Dito lang siya wag ganyan, nasa camera ka na, taas. Nag-uulat daw siya. Ayun, may lingko. Hindi ko pinapakawalan kasi pupunta ng ng CR. Ayokong siya magdudumi. Wawa naman yun. Sinisipon ng bebe. Ay, naku. Muna tayo, guys. Kape. Ayan, magtimpla muna tayo ng kape pangkainit ng sigmura. Dahil magsalang ka ng kanin, wala na tayong kanin. Magsalang ka? Kunti lang, masyadong madami.
Buti na lang kahapon, nakabili kami ni Unel sa HCM ng kape. Dahil kung hindi kami nakabili, ay wala talaga kaming gagamitin. Mahirap naman kasi lumabas sa labas. Ito mapakita ko sa inyo. Kagabi, gumawa ako ng tinapay. Ito na lang ang natira sa kalahating kilo. Masyadong mabili. Dadalawa lang naman kami yung nakikita ba nil? Tingnan mo. Ayan. Dadalawa lang naman kami kumakain. Yung isang ganito talagang mabubusog ka. Tingnan mo si Onel. Tingnan mo si Onel yung tsura, oh. Kaya nga mo ko. Nagkape ka na, masama yun. Di ba masama yung yung sobra sa kape? Huwag mo ubusin ang tinapay natin para mamaya may kakainin pa tayo. Diyos ko, napakabili talaga. Diyan, hindi, dalawa lang naman kami kumakain. Para mamaya may merienda. May merienda pa tayo ulit. Wala na nga tayong stock ng mga ulam. Inulam namin kanina, adobong manok. Kasi si Sasu, yan, bakit? Bakit nga? Ba't natatawa ka? Ha? Nantiman na naman niya. Ha? Nantiman na naman. Sasa. Bakit? Kulit niyan. Bakit? Ano bang pinapainom ko dyan? Na? Anong pinapainom ko? Pinapainom ko ng Energy. Niloloko niya kasi ako. Pinapainom ko si Sasa ng energy drink. Kasi nga wala pa siyang mga vaccine. Ayan na naman. Kasi ayaw ko muna siya pakawalan. Dumidiretso ng ng CR. Minsan sa CR namin may ipis. Hinuhuli niya ang ipis. Ayaw ko nga madumi. Pusa namin demonyo. Sabi ni Onel, raw, nag-aalaga daw kami ng kasi yan, yung pusa na yan. Yung harot niya, nangangagat. Pero ang kagat niya, hindi naman malakas. Syempre nakakatakot. Baka mamaya mapalakas. Siya ba yun? May pusa sa labas. Kala ko si Sasa. Kawawa naman yung mga pusa. Kawawa yung mga hayop ngayon sa lansangan. Saan sila pupunta. Basa. Ayan, pusa sa labas yan. Pusa ng kapitbahay, no? Bakit kaya ito hindi na nila? Bakit kaya? Parang hindi na maayos. Hindi na yung wala nang mainit na tubig. Yan mo. Natetep na mo. Yan ang mahirap pagka camera yung ginagamit ko kasi minsan hindi ko nakikita kung nakikita ba ako o hindi. Kasi nga hindi naman yan hindi ang camera ko mga sinaunang camera, hindi naman yan high-tech na pwede mo siyang makita sa harapan. Cellphone ko kasi hindi naman maganda ang camera, kaya mabuti na lang meron akong kahit pa paano, meron akong lumang camera na pwede naman gamitin sa pag-vlog lang. Ano natin ito? Masyadong sanay kasi talaga ako na ganyan. Ginaganyan ko lang yung buhok ko Tayo naman na. Si Unel naman magsasaing. Nabuti na lang yung ulan ngayon. Humihinto na, no?
Hindi katulad kanina talaga na sobra. May ano pa, may kulog, no? Tapos ngayon, ang balita pa, magpapakawala ng tubig ang Lamesa Dam. Yung mga dam, Lamesa Dam. Pati dito sa may Tulyahan. Yung Tulyahan Bridge, dito yun eh, no? Iyan yan eh, yung nakakatakot. Iyan yan noon na yung, di ba dyan sa, sa may tulay, yung may mga bahay na maliliit. Kapag nagpapakawala noon ang Lamesa Dam noon, pati bahay natatangay ng agos ng tubig pagka nagpapakawala kasi syempre malakas yun. Kanin? May tira pa kaming kanin. Kaya nakakatakot talaga pag bagyo. Naaalala ko, alam mo Nel, may kikwento ko sa'yo. Nung siguro mga 6 years old ako, 6 years old, sa probinsya, sa Samar, o maliit pa ako. Basta natatandaan ko, hindi ko alam kung mga grade 1 na yata ako noon, o hindi pa yata ako nag-aaral. Basta naaalala ko, yung lolo ko noon. Bakit Sasa? Kadididi lang yan eh. Bakit dede? Kadididi lang ikaw eh. Yung lolo ko noon, pagkabagyo, kasi nga, doon sa Samar, ang bahay namin na tinitirahan, malapit lang sa dagat. Dagat, tapos kalsada, tapos bahay na namin ng lolo-lola ko. Saan pantak? Yung tabi ng kalsada na nga. Tabi ng kalsada. Akala ko, puntok. Hindi. Tabi ng kalsada kami. Kumbaga, tingnan mo, baybayin, tapos kalsada, tapos bahay na namin. Naalala ko. Ngayon, hating gabi. Ewan ko kung, hindi ko lang maalala kung nakakabalita na yung lolo't lola ko noon. Hindi ko lang alam kung nakakabalita na yung lolo't lola ko noon na kung may bagyo bang paparating. Minsan. Hindi ka dito. Kanan. Ayusin ko ng ito. Ano na yan? Ang likot ng camera. Si Onel ginagalaw yung camera kasi nagkikwento nga ako eh. Nawawala tuloy ang ko. Kasi ganun siya ng ganyan oh. Parang alam sa television talaga. Asus. Professional na televise. Kasi yun nga, nawala na tuloy ako. Iyon, pag dumadating yung noong pa naman, yun nga yung sa lolo ko. Minsan dumadating yung bagyo, hating gabi dumadating yung bagyo. Talagang grabe kasi yung dagat, Nel, yung dagat, talaga dun sa bahay. Umakapaw talaga. Pati bahay namin, sira yan. Pati yung kaya nga nung maliit pa ako, wala kaya akong picture nung maliit pa ako. Kasi bakit? Pag nasisira yung bahay, di ba, yung dagat, pag hanggang doon sa mga kabahayan, dahil tabi lang naman kami halos ng dagat, kalsada lang yung, yung pinaka, yung pinaka, yung namamagitan, kumbaga. Tapos lahat yan, mga damit namin, wala talaga. Tapos kami naman, lilikas kami doon sa may bukid, sa malayo, yung sa mga medyo matataas na lugar. Tapos ang gagawin ng lolo ko sa akin, dahil maliit pa ako, kung sino ang nakakaintindi ng sarasan, yung parang kaing na nilalagay dito sa likod na nilalagyan ng nyog pag nagkukupras kayo, iyon ang sarasan sa Bisaya, sa Waray na salita. Nilalagay ako dito ng lolo ko, tapos tumatakbo siya papuntang para malikas lang kami. Ako, lola ko, 4 lang naman kami. Lola ko, ako, tapos siya. Tapos
tumatakbo yan. Walang madilim. Kasi syempre, noong araw, wala namang kuryente. Lampara. Lampara lang sa amin. Tapos, tumatakbo yan sa ang putik pa ng Diyos ko po. Naaalala ko talaga, ang putik pa ng tinatakbuhan niya, ng nilalakaran nila. Kasi, syempre, di man ako lumalakad dahil nandoon niya ako sa parang kaing. Kaya tapos habang tumatakbo yung lolo ko, pati lola ko, yan, magkasama silang dalawa. Yung mga nyog, Nel, yung mga nyog, natutumba, oo. Biruin mo, nakakatakot kasi, syempre tumatakbo kami, di ba? Kung maanuhan ng nyog, Diyos ko, oo, yun talaga ang hindi ko makalimutan. Talaga, kaya, pagka ganito na may bagyo, yun ang naaalala ko yung karanasan ko nung maliit pa ako. Yun, kasi doon nga ako nag-grade 1, grade 2, grade 3. Pero pagdating ng 8 years old, nandito na kasi ako sa Maynila. Basta yun ang naranasan ko talaga. Kapitano.